Bakit nga ba kalahating pula at asul ang katawan ni Gord? At ano ang trahedyang nagtulak sa kanya para maging mahigpit na mentor ni Valir? Samahan niyo kong tuklasin yan dito sa mga kwento ni Kuya Fuego. Sa kasaysayan ng Magic Academy, maraming salamangkero ang dumating at lumipas. Pero kakaunti lamang ang nag-iwan ng marka na hindi mabubura ng panahon. Isa na dito si Gord. Sa lore ng MLBB, ang Magic Academy ay isang prestige school para sa mga mage na makikita sa Northern Vale. Dito sinasanay ang mga may likas na talento sa magic para matutunan kung paano kontrolin ng tama ang kanilang kapangyarihan. Dito din galing yung mga magagaling na mage heroes natin sa ML. May iba't ibang department din to kagaya ng Ultaria School para sa mga elemental mage kagaya ni Eudora at ang Icarus School para sa arcane magic. Ituloy natin ang kwento. Mula pagkabata, malinaw nang naiiba si Gord. Habang ang iba ay natututo pa lang ng simpleng magic, siya ay nakakapagpamalas na ng mga salamangkang inaabot ng taon para aralin. Halatang likas sa kanya ang pagmamagic. Ang kanyang talento ay naging usap-usapan sa buong akademya. Pinuri siya ng mga guro, hinangaan ng mga kapwa estudyante, at bawat papuring kanyang naririnig, lalo niyang pinaniniwalaan na siya ay higit sa lahat. Pero may mga biyaya talagang may kapalit. Habang lumalakas ang kanyang kapangyarihan, unti-unti din lumaki ang kanyang pagmamataas. Yumabang ka, boy! Ha? Mayabang ka. Ganyan ba yung mga Gord user? Grabe ka sa... Naku po, ito ang paniniwalang hindi niya alam ay magdadala sa kanya sa landas ng kapahamakan. Isang gabi, habang nagsasaliksik siya sa pinakalumang aklatan ng Magic Academy, natagpuan niya ang isang sinaunang aklat na matagal nang ipinagbabawal. Nang buklatin niya ang aklat, natuklasan niya ang isang lihim na kaalaman, isang paraan para gawing sisidlan ng mystic energy ang katawan ng tao. Sa unang tingin, ito na ang sagot sa lahat ng kanyang pangarap. Hindi niya na kailangang pag-aralan pa ang mahika kasi siya na mismo ang mahika. Kaya naman mula noon, nagsimula ang mga lihim niyang eksperimento. Sa lore ng MLBB, ang mystic energy ay isa sa mga pinakapuro at pinakamatandang anyo ng magic sa Land of Dawn. Ito ang pangunahing enerhiya na pinagmumula ng maraming salamangka. Iba to sa dark magic guys na ipinagbabawal kasi natural itong may masamang layunin at illegal na pamamaraan. Ang mystic energy ay pinagbabawal dahil masyado itong malakas para kontrolin. Hindi mo kaya sa... Araw at gabi ay nagsaliksik si Gord. Hindi siya nakinig sa payo ng kanyang mga guro. Hindi niya rin pinakinggan ang walang sawang babala ng akademya. At lalong hindi niya hinayaan. Napigilan siya ng takot. Sa simula, naging matagumpay ang lahat. Unti-unting dumaloy ang purong mystic energy sa kanyang katawan. Lumakas maging ang kanyang mga salamangka. Ngunit ang kapangyarihang hindi nauunawaan ay hindi kailanman nagpapasakop ng lubusan. Habang dumadami ang enerhiya na kanyang inaangkin, lalo rin siyang nawawala ng kontrol dito. At ang kanyang katawan ang nagsimulang magdusa. Napuno ng kaguluhan ang isipan niya at maging ang mahika na pinangarap niya ay unti-unti nang sumisira sa kanya. Isa to sa mga dahilan guys kung bakit kakaiba si Gord. Yung kapangyarihan niya ay hindi lang ordinaryong magic. Miski sa laro, isa siya sa mga iilang hero lang na kayang magdulot ng magic damage na may kasamang true damage. Isang representation din na malakas talaga yung mystic energy na dumadaloy sa kanya. At kahit makunat ka, tepo ka talaga kapag naultihan ka ni Gord. Sa desperasyon, naghanap si Gord ng solusyon sa mga sinaunang anyo ng mahika. Pero nagkamali siya. Sa halip na magbigay ng balanse, nagsalpukan ang dalawang enerhiya sa loob ng katawan niya. Dito, nagsimulang mabiyak ang kanyang laman at unti-unti nang nauupos ang buhay niya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Gord ang bagay na matagal na niyang kinalimutan. Takot. Takot na mamatay. Takot na mapagtanto na hindi sapat ang talento niya para talunin ang batas ng mahika. Nang tila wala ng mag-asa, dumating ang punong mage ng Magic Academy, si Elward. Sana magkaroon ng hero na Elward, no? Makasiguro dun. Ang salamangkero na matagal nang nagbabantay sa akademya. Hindi galit ang kanyang nakita sa mga mata ni Elward. Hindi pagkadismaya, kundi awa at pag-aalala. Ginamit ni Elward ang lahat ng kanyang kakayanan para iligtas ang binata. Matapos ang matinding pakipaglaban sa nagngangalit na enerhiya, nagtagumpay siyang pigilan ang pagkawasak ni Gord. Ngunit may kapalit ang lahat. Pagmulat ni Gord, alam niyang hindi na siya normal na tao, na ang kanyang katawan
ay nahati sa dalawang kulay, pula at asul. Isang permanenteng paalala ng kanyang pagkakamali. Bagamat nailigtas ang kanyang buhay, hindi na rin niya ganap na makontrol ang purong mystic energy na nasa loob niya. Kung mapapansin niyo sa Land of Dawn, si Gord ay hindi naglalakad. Para siyang nagsasurf. Lumulutang siya gamit ang kanyang arcane hoverboard. Naka-arcane hoverboard itong si Gord kasi nga siguro dahil naapektuhan na yung kanyang pangatawan nung sobrang damage ng mystic energy. At siguro, reference din talaga si Silver Surfer sa itsura ni Gord. Kasi ito yung dating itsura ni Gord, guys. Matapos ito, dumaan si Gord sa pinakamadilim na yugto ng kanyang buhay. Hindi na siya ang henyong pinapalakpakan ng lahat. Hindi na rin siya ang taong nainiwalang kaya niyang gawin ang lahat. Inalok siya ni Elward na magturo sa Magic Academy sa kabila ng marka ng kanyang nakaraan. Tinanggap niya ang tungkulin. Bitbit ang pagnanais na walang ibang mag-aaral ang mauuwi sa parehong trahedya na naidulot niya. Dito nakilala si Gord bilang isa sa pinakamahihigpit na guro sa Magic Academy. Sa maraming taon ng kanyang pagtuturo, nakatagpo siya ng isang estudyante na nagpapaalala ng kanyang kabataan, si Valir. So bakit nga ba magkaaway yung dalawa? Teacher nga niya si Gord, matalino at pinagpala ng malakas na kapangyarihan. Nakita ni Gord ang potensyal ng isang dakilang mage kay Valir. Pero habang lumalakas siya, tumataas din ang ambisyon na bumabalot sa kanya. Nang mawala ng kontrol si Valir sa kanyang arcane flame at nagdulot ng kaguluhan sa academy, bumalik sa alaala ni Gord ang sarili niyang pagkakamali. Para bang nakita niyang muli ang sarili niya. Marahil yun din ang dahilan kung bakit hindi niya kayang talikuran si Valir. Hindi lang bilang isang guro, hindi lang bilang isang mage, kundi bilang isang tao na nakakaunawa sa bigat ng pagkakamali. Patuloy na hinahanap ni Gord si Valir matapos ang insidente sa Magic Academy. Pero hindi para pabagsakin o parusahan. Gusto niyang pigilan ang dating estudyante bago pa ito lamunin ng kapangyarihang minsan ding sumira sa kanyang buhay. At doon na nga muna natatapos ang istorya ng isa sa mga magigiting na mage sa Land of Dawn. Marami-rami na rin ang mga kwentong naisalaysay natin. Ano pa ba yung hindi ko pa na ikukwento na gusto niyong marinig? I-comment nyo na yan. Muli po ako si Puego. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.